Hello everyone and welcome back to our channel. So ngayon po ang ating pag-aaralan ay subtracting integers. So ituturo natin ang basic rules sa pagsasubtract ng integers sa madaling paraan. But before that, kung bago pa lang po kayo sa ating channel, huwag po nating kalimutan na i-hit ang subscribe button at ang ating notification bell for more upcoming videos. Simulan na po natin. So meron tayo dito ang 4 na examples. Gumamit na lamang tayo ng pare-parehong number para mas makita natin ng maayos ang difference sa pagsasubtract ng integers. Simulan po natin sa example number 1. 5 minus 3. So, kapag tayo po ay nagsasubtract ng integers, ito ang ating minuend at ito ang ating subtrahend. In subtracting integers, nag-change ang sign ng ating subtrahend and then we proceed to addition rules. Without applying the rule, alam naman natin na 5 minus 3 is equal to 2. Tama? 5 minus 3 is equal to 2. Pero itry natin na gamitin ang rule sa example number 1. So sabi, 5 minus 3. Kapag tayo daw ay nagsasubtract ng integers, ayan, ihiwalay lang natin. Nag-change ang sign ng ating subtrahend. So, 5 minus 3. Para hindi tayo malito, lagyan natin ng parenthesis ng ating subtrahend. So, ang 3 natin dito ay positive. So, ano ba yung opposite ng positive? Diba negative? So, si positive, change sign to negative. Ayan, lagyan natin ng maliit na negative sa taas. Ayan. And then, proceed to addition. So, lalagyan natin ng plus sign sa minus. So, ang ating new equation ay magiging 5 plus negative 3. And then, apply the rule in adding integers. Kapag tayo ay nag-add ng magkaibang sign, di ba sinasubtract? So, 5 minus 3 is equal to 2. Copy the sign of the number with greater value. So, ano ba mataas? 5 or 3? Di ba mas mataas ang 5? Kaya, ang sign ng 5 ay positive, kaya ito ay naging positive. Positive ang ating final answer. So, tama tayo dito na ang sagot ay positive 2. Ayan. So, next example po natin ay ang positive 5 minus negative 3. So, let us now apply the rule. So, gamit tayo ng ibang color ng marker para mas maintindihan. So, sabi natin, change the sign of the subtrahend. So, kung ito ay minus or negative, magiging positive na tayo dito. At kung ito ay minus, we will now proceed to addition. Okay. So, ngayon, ang gagawin natin, proceed to the rules of addition. 5 plus positive 3. So, pareho silang positive. So, kapag pareho ng sign, i-add. So, that is 8. And then, copy their sign. So, 5 minus negative 3 is equal to positive 8. So, again, kahit walang positive sign or meron, pareho lang yan. Pareho silang positive. Okay, next example natin. Negative 5 minus 3. So, para hindi tayo malito, lagyan lagi natin ng parenthesis ang ating subtrahend. So, let us now apply the rule. So, kung ito ay positive 3, mag-change ng sign, this will become negative. And then, ang ating subtraction ay magiging addition. And then, let us now apply the rules in adding integers. So, ngayon, ito na. Negative 5 plus negative 3. Pareho silang negative. So, ibig sabihin, i-add natin sila. And then, copy their sign. Dahil pareho. So, the answer here is negative 8. At ang ating pong last example, negative 5 minus negative 3. So, again, sa subtraction, we need to change the sign of the subtrahend. So, si negative 3, magiging positive 3. And then, proceed to addition. Okay, so let us now apply the rule.
negative 5 plus positive 3. Dahil sila ay magkaiba ng sign, this is negative at ito naman ay positive 3. Anong gagawin? Subtract. Okay, and then copy the sign of the number with greater value. So, ano ba mataas? 5 or 3? Di ba mas mataas ang 5? Ano ang sign ng 5? Negative. Kaya ang sagot natin ay negative 2. Ayan, so ganyan lang po kadali mag-subtract ng integers. So, gawa pa tayo ng last 2 examples natin. So, halimbawa, negative 8 minus 3. So, again, lagyan natin ng parenthesis ang ating subtrahend para mahiwalay siya sa minus sign. Then, change the sign of the subtrahend. So, ito ay positive. This will become negative. And then, this will also become positive or plus. Then, proceed to addition rule. Negative 8 plus negative 3. Dahil pareho na sila ng sign, parehong negative, we will add. So, this is 11. And then, copy their sign. And last example po, halimbawa, 11 minus negative 2. So, again, change the sign of the subtrahend. So, this will become positive and then proceed to addition. So, 11 plus positive 2. Pareho silang positive. So, i-add. And then, dahil parehong positive, we will copy their sign. So, ang final answer natin ay positive 13. So, ganyan lang po, kadali, mag-subtract ng integers. So, kapag nalilito kayo, balikan nyo lang itong ating lesson. So, always change the sign of the subtrahend and the operation proceed to addition. So, thank you so much, Nawa. Meron na naman tayong naidagdag sa ating kaalaman. Maraming salamat po sa inyong panonood.